Umusbong ang samahang kooperatiba sa panahon ng krisis at matinding kahirapan. Pinangunahan ito ng mga manggagawa noong panahong industrial sa Inglaterra noong 1800s. Ang panahong industrial ay panahong mabilis na umuunlad ang antas ng produksyon sa iba't ibang pabrika sa Europa. Sunod-sunod na nakaimbento ng iba't ibang uri ng makina na nakapagpapabilis sa produksyon at transportasyon ng iba't ibang mga bagay. Bagaman naging mabilis ang pagdami ng mga pabrika sa kalunsuran, nanatiling mababa ang pagsahod at marahas ang mga kondisyon ng paggawa. Ang trabaho ay tumatagal mula 10 hanggang 16 na oras sa isang araw. Maging ang mga bata at babae ay nagtatrabaho sa nakaririmarim na kondisyon. Well, the background then was people live actually in abject poverty, suffering, failure to satisfy what we mention as the needs of people, especially among the lower class, the workers, the agricultural workers, fishers. Here in this case, because of the Industrial Revolution, factory workers. So there was a very big gap between those who have and those who haven't. Sa patuloy na paglikas ng mga mamamayan mula nayon patungong syudad at pabrika, tuluyang nawalan rin ang kanilang kakayanan na makapagtanim at makapagtustos ng sariling pangangailangan kaya't nagsimula silang umasa sa mga tindahang magbebenta ng mga produktong kailangan. Dahil dito, lalong yumaman ang mga mamumuhunan at lalong naghirap ang mga manggagawa. There were more losers than winners. So in that case, so much of the people, the ordinary workers, were left alone to fend for themselves. And the gap between those who have, the wealthy, and those who do not have, became wider and wider. Bagaman may mga naunang eksperimento at sulatin ukol dito si Robert Owen at William King, ang kinikilalang unang nagtatag ng formal na kooperatibang samahan ay mga manggagawa rin. Itinatag ng 28 manggagawa sa pabrika ng bulak mula sa Rochdale, Hilagang Inglaterra, ang kauna-unahang modernong kooperatiba na tinawag na Rochdale Equitable Pioneer Society noong 1844. Marami sa kanila ang paulit-ulit na nagiging biktima ng pandaraya ng mga negosyante tulad ng pandaraya sa timbang o kaya kalidad ng produktong ibinebenta ng mga tindahan. Ang esensya na pagtugon, sariling pagtugon sa pangangailangan ngayon, doon nagbuo yung konsepto ng sariling sikap na walang ibang tutulong sa kanila kung hindi sila. The money that should have gone to the capitalist if it were a capitalist-owned enterprise would be profit to the capitalists. But when they themselves engage in these structures, it would be savings on their part. Noong unay, nakapagbenta lamang sila ng 4 na produkto: arena, oatmeal, asukal at mantikilya. Agad itong lumago at dumami ang mga kasapi nang napag-alaman ng mga tao na ang tindahan ng mga Rochdale Pioneers ay hindi nandadaya sa timbang, hindi naglalagay ng chalk sa arena, at hindi nagpapatong ng napakalaking tubo sa produkto. Binigyang halaga ng mga pioneers ang mga values at principles sa pagpapatakbo ng kooperatiba. Pinakitunguhan ang lahat ng mamimili ng may katapatan at respeto. Ang mga kasapi ay nagbibigay ng saping puhunan sa negosyo ng co-op, kung kaya't binigyang halaga rin ang karapatan ng bawat kasapi na patakbuhin ang sariling negosyo. Kung gayon, ang mga mamimili ay hindi lamang customer, kundi kamay-ari din. Ang mga values at principles na ito ay nananatiling gabay sa lahat ng kooperatiba sa buong mundo hanggang sa kasalukuyan. Ang pinaka-basic na konsepto ng cooperative is yung self-help, pagtulong sa sarili. The cooperative starts with the individual. So dapat magaling sa kanya yung realization na yan. Sa kooperatiba, one side is self-help, the other side is mutual help. Unti-unting lumaganap din ang kooperatiba sa buong mundo. Sa Alemanya, pinangunahan ni Friedrich Wilhelm Raiffeisen ang pagdedeposito ng kapital sa kooperatiba. Dito nagsimula ang kauna-unahang bangkong kooperatiba. Noong 1901,
Pinamunuan naman ni Alphonse Desjardins ang kanyang dayosisa upang makabuo ng kooperatibang makapag-aangat sa mga tao mula sa kahirapan. Nakita ni Alphonse Desjardins ang magandang nangyayari sa kanyang pag-aaral sa bansang Inglaterra, Alemanya, ibang bahagi ng Europa. So, naging buo sa kanya at naging klaro sa kanya na ito pala ang paraan para makatulong. Meron din particular na pangailangan sa bansang Amerika na natugunan nila. Ito yung pagpapalaganap ng mga electric cooperatives. Kaya kinukonsider na napakalakas ng electric cooperatives sa bansang Amerika. Nabalitaan din ito nitong isang philanthropist, ang pangalan niya ay Edward Filin. Nakita niya kung paano ito nakakatulong. Nakita rin niya yung nangyayari sa Inglaterra, sa Europa, sa Canada. Unti-unti niya itong na-introduce sa Asia. Sa Pilipinas naman, may formal at di-formal na simula ng co-op. Tampok ang konsepto ng kooperasyon sa mga sinaunang Filipino ang kaugaliang bayanihan. Kung kinakailangang lumipat ng bahay, nagtutulong-tulungan ang mga magkakapit-bahay na buhatin ang kubo ng walang bayad. Gayun din, susuklian niya ito kung sakaling may iba namang nais maglipat ng bahay. Mayroon din tayong tradisyon na tinatawag na palusong, kung saan, tulad ng bayanihan, ang nais magtanim o mag-ani ng palay ay kusang tinutulungan ng kanyang mga kababayan. Sa sandaling sila naman ang mangailangan ng tulong ay inaasahang sila rin ay tutulungan ng walang bayad. Dito makikita ang pagsama-sama ng lakas kapital ng mga tao upang matulungan nila ang kanilang sarili na siyang esensya ng samahang kooperatiba. Ang unang naitalang kooperatiba sa Pilipinas ay itinatag ng ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal, nang ipatapon siya sa dapitan. Nalaman niya ang ukol sa kooperatiba mula sa kanyang pag-aaral sa Europa, kung kaya't nagtatag siya ng isang supply and marketing co-op upang makatulong sa mga magsasaka sa dapitan na maibenta ang kanilang ani sa tamang halaga. Unang uri ng kooperatiba nagsimula talaga sa Pilipinas, yung mga agricultural cooperatives. Pero ang matagumpay na uri ng kooperatiba, yung tinatawag na credit union. Nagsimula yan sa Vigan, Ilocos, mga misyonaryo nagsimula niya. At ang layunin ng credit union o credit cooperative is to promote the habit of thrift, savings, and the wise use of credit. Itong 1960 naman, itong mga missionaries that set up Silliman University organized the first consumer cooperative. Dahil ang academic and university background, lumaganap naman yun. Noong 1950 na ipasa nila yung Rural Credit Association pagtugon sa problema ng mga magsasaka. Kaya kung mapansin mo, 1960s, simula nung Vatican II, ay lumaganap na ang mga Paris-based cooperatives. Perpetual Help sa Dumaguete, yung Perpetual Help sa Tacloban, yan naman ay pinalaganap ng mga Redemptorist. And then, sa Mindanao, may pinalaganap din ang mga Notre Dame. And then, pinaliwanag din ng mga Jesuits, yung Society of Jesus, ang cooperative sa Xavier University. Noong taong 2000, nasa 800 milyong katao na ang mga kasapi ng kooperatiba at may 100 milyong manggagawa. Sinasabi ngayon ng mga eksperto na ang pinakamainam na tugon sa pandaigdigang krisis sa ekonomiya ay ang pagkakaroon ng mga values at principles sa pagpapatakbo ng negosyo upang hindi masilaw sa paghahangad ng malaking tubo. Sa ngayon, malaking bahagi ng ekonomiya ng mundo ay pinapatakbo ng mga kooperatiba. Sa Japan, 99% of farmers are members of cooperatives. The government consults them for policies in agriculture. The Koreans seem to have a fertile ground for the development of cooperative because their culture was very supportive of cooperation that is indigenous to the culture of the Koreans. They were able to combine this with the new technology, so they did not hesitate to apply new technology in the management of their cooperatives. Unti-unti,
nare-realize din ng maraming nagtatagoy ng kooperatiba itong pangangailangan na maging matapat doon sa mga prinsipyo, filosofiya at saka practices ng kooperatiba. Dahil sa mga kooperatiba, nabigyan ng pagkakataon ang maraming mga tao na kapag aral man o hindi, mahirap man o profesional, na maiangat ang kanilang kabuhayan at dangal, magkaroon ng patuloy na karunungan at makatulong sa kapwa. They realized and they knew it right from the beginning that it's a business enterprise. However, it is a business with the heart, they say, in the sense that in their coming together, they inculcated certain values which are rarely, or we do not see that in ordinary commercial enterprises among the capitalists. But it's an alternative system. They're offering an alternative, especially for people who are excluded, let's say, excluded from society or from the economy because they have limited means. In the Philippines, we need to remind ourselves of this kasi right now, those same problems like extreme poverty, exploitation, injustice, nangyayari pa sa atin yun eh. And the cooperative is the only way, the only institution that can provide them not the refuge, but the capacity to improve themselves. May asenso sa pagtutulungan. Anuman ang adya ng bukas, ang mahalagay, sama-sama pa rin tayong haharapin ang hamon sa pamamagitan ng samahang kooperatiba. Yan ang kasaysayan ng Coop. Ano ba ang meron sa co-op? 48 years ang aming co-op. So, 45 years ako o 46 na being a member. Kaya nga hindi ko no-notice na 18 years na pala ako eh. Ganun siya ka-ano. Kasi inspired ako dun sa mga, especially yung mga leaders na makikita mo over the years. I remember the time yung dekada 70 na we go barrio to barrio, chapel to chapel, or office to office. We're not receiving anything.
At that time, I was actually a manager of a bank. And one fellow manager sinasabi sa akin, anong nakukuha mo dyan? Sabi ko, ano ba yung meron sa co-op? Bakit maraming volunteers? As in volunteers, walang tinatanggap. Hindi naman lahat mayayaman eh. Mga simple lang din ang buhay ng iba. Pero gabi-gabi nandito, nag-uusap sila. Pinag-iisipan nila kung paano lalaki yung co-op. Ano nga ba talaga ang meron sa co-op? Values. I think we should never forget the co-op values. Karoon ng common bond of interest, yung spirit of cooperativism. Kasi ito ang konsepto natin, pagtulong-tulong sa bawat isa. Mahalin nyo yung values ng kooperatiba. Huwag kayong humiwalay doon. Kami hanggang sa ngayon, na halos ay magli-50 taon na, ay panay serbisyo pa rin ang nakatanim sa amin, higit sa pera. Tao muna. Serbisyo, pagtutulungan, bayanihan. Natatangi ang kooperatiba dahil sa mga values nito. Ano-ano ba ang values na dapat sinasabuhay sa bawat kooperatiba? Self-help o pagtulong sa sarili? Unang-una, financially talagang hirap kami. Kaya nagtayo po kami ng kooperatiba para sa mga katulad po din namin na may kapansanan. Yung school chair, nag-produce na po kami itong manufacture noon. Yun po yung mga miyembro namin, siya rin yung nagtatrabaho dun sa di na kami talaga umaasa na sa iba, talagang kami ang gumagawa para sa amin, kumikita kami para sa sarili namin. At hindi lang yun, nakakatulong pa kami dun sa mga walang hanap buhay. Kung may pagtulong sa sarili, dapat may kusa. Handang gampanan ng mga tungkulin bilang miyembro nang hindi na kailangan pang pilitin. May self-responsibility, ika nga. Merong sabi na yung mga mahihirap, hindi yun makabayad sa utang. Pero na-prove dito sa Baog na mas madali silang magbayad sa utang compared to other people na mayroong malalaking income. Kasi ando na nila yung tinatawag natin na sense of responsibility dito sa co-op. Na-focus namin doon sa values kung ano ba talaga yung tungkulin nila doon sa kooperatiba. Pagkatapos, ando na yung confidence, trust sa kooperatiba sa inyo. Halimbawa, karoon sila ng credit line na 10,000. Alagaan niyo yun kasi wala na makapagbigay sa inyo. So, nakita yung mga membro namin na talagang babayaran nila. Ilan pa sa mga values ng kooperatiba ang equity and democracy. Sa equity, bawat miyembro may binibigay na kapital. At kahit maliit lang ito, nagiging isa na siya sa may-ari ng kooperatiba. Dahil ang mga miyembro may-ari ng kooperatiba, sila rin na namamahala rito. Yun ang tinatawag na democracy. Ang co-op is self-governed by the members. Siyempre, kailangan nilang maglagay ng share capital. At ang napakahalaga dun pag sila sumali, may-ari sila. So, pandaig pa nila tumama sa loto. Yung pagpili ng mga officers ng co-op called Board of Directors, yung mga members ang nag-elect. Ganun. Tapos yung mga policy din, and also the Board of Directors reports to the Assembly. We have the right to voice out our opinion. Suppose if we are against the resolution, the board resolution, we can voice out our idea. At ang lahat ng mga miyembro pantay-pantay. Isang tao, isang boto. Kahit ano pang posisyon o kahit iba-iba ang laki ng kontribusyon. Yon ang cooperative value na equality. Basta fair kami sa lahat ng. Hindi yan dapat makontrol na isa na kung malaki ang ambag mo o share mo sa co-op, ay makapangyarihan ka na. Yung ordinary yun, grassroots yung membro mo. Pero they feel that they are very important. Para bang, kasi kung kadalasan niya, experience nila, pupunta silang bangko, they will not be treated like a valued client. But here, we treat our members, whether small or big, similarly. Honesty and openness ay dalawa pa sa values ng kooperatiba. Kung tapat at walang itinatago, madaling magtiwala sa co-op. Kasi like yung dito kasi ang tinuro sa amin, yung maging very honest kayo. Na kahit walang nakatingin sa'yo, dapat
ginagawa mo yung trabaho mo. Pumasok ako sa isang corporation na medyo hindi maayos yung pagpapatakbo nila, saka yung values, hindi naaayon sa values na natutunan ko dito. Yung dalawa yung libro eh. Isa yung libro pang BIR, isang libro pang kanila para alam nila kung totoong kumikita sila. Nung hawak ko yung libro sa San Dionisio during that time, isa lang talaga yung libro. Kung ano yung kita, yan talaga. Yung transparency po ng aming mga ginagawa. Kasi mas maganda yun na alam po nila yung in and out po ng ating negosyo para naman po manatili yung trust and confidence nila kasi they are the one that invest their money in the cooperative. Dito po sa co-op, kaya po lumago ito kasi ang mga staff po nito at ang BOD po dito, pawa pong may takot sa Diyos. Mga honest po sila, mga mabuting tao. Siguro ang pinakapuso ng kooperatiba ay makikita sa dalawa pa nitong values, ang social responsibility at yung caring for others. Tinatawag naming total member care. Ang number one foremost doon talaga is we try to provide quality service to our members. Kung anong needs niya, we will address it. Anong kailangan niya, talagang pinag-uusapan namin yan. So that's very important to us. And then we find ways how to deliver these services as fast, as efficient as we can. At saka yung may puso ka talaga. At saka wala kang personal interest. Kung you are contented about what you have or live by your means, wala tayong problema. Dahil makapag-isip ka para sa kapakanan ng iba. Hindi lang mga miyembro ang tinutulungan ng kooperatiba. Kailangan, tumutulong din sila sa buong komunidad. No, kasi ko ang mga members, they don't live in a vacuum, di ba? They live in a community. So meron din tayong advocacy programs, for example, sa gender, yung participation ng youth. Ano yung program for elderly? Ano yung care for the environment? Yung aming mga tulungan, nagkakaroon sila ng activity na naglilinis ng karsada, kanya-kanyang street sila. Noon naman kapanahunan ng dengue, naglinis sila ng mga estero dun sa street nila na talagang merong canal area na malaki na pwedeng pagbahaya ng mga lamok. Ang malasakit ng co-op sa bawat miyembro at sa lipunan ay makikita sa pagiging service-oriented nito. Iba't ibang klaseng serbisyo ang ibinibigay ng mga co-op. Mga serbisyong angkop sa mga pangangailangan ng mga miyembro. Tulad ng pagpapautang, livelihood training, health services, education, housing, infrastructure gaya ng mga daan, kuryente at marami pang iba. Nagagawa ang lahat ng ito dahil may solidarity, may pagkakaisa sa loob ng kooperatiba. Dako kayo gibuhaton tungod kay ang poste nga gipang butaw na to diya sa linya nga naigo sa survey sa tagas Bicol naa sa taliwas bukid niya ang tagas Bicol dili kay sila maka tunga sa bukid tungod sa lisod nga gion na desisyonan sa kooperatiba nga muhatag og mga asistan o tanan nga kinahanglanon mga tao pagkaot sa mangutangan sa poste niya hakot sa poste gikan sa kalsada ngadto pingon sa bukid nga among gikalutan. Naghukay kami nilagyan ng poste, hinila namin yung mga wire na walang kahit anumang bayad. Naami ato yung mga 20 katao hantod nga ang uban namang mga kaigsunan o ang membro nasibot sa mga sunod adlaw. Daghan nami nga ning tabang hantod nga nahimo nga mapagaan ang mga trabaho. Sa pagtutulungan na yon, ang isang napakahirap na barangay na malayo sa syudad ay unti-unting umunlad. Dahil sa kooperatiba, ang Lamak ay nagkaroon ng simbahan, health services, livelihood, resort na nagsisilbing training center,
at isang farm-to-market road sa gitna ng bundok. Your prayer na magkaroon po sila ng road. Part of the dividend and patronage refund na sana matatanggap po ng member, the voluntary o donated it para po i-subsidize po yung fuel. The spirit of voluntarism, galing po yung sa kanila pong paniwala na ito po yung gusto ng Lord. Nung ano yung talent at skills na bigay sa iyo ng Lord, limited resources, then ipon-ipunin po natin yun. Then we can do miracle in the countryside. Mga taong tapat sa paglilingkod. Mga taong nagmamalasakit sa kapwa at sa lipunan. Mga taong nagkakaisa at nagtutulungan para sa kapakanan ng lahat. Pananaw ko talaga yung kung anong makukuha ko, pero naiba po yung takbo na kinakailangan pala na isipin mo kung paano ka makatutulong sa iyong kapwa. Cooperation ng mga tao na may isang pananaw, isang adhikain sa buhay. Yung sakripisyo, importante sa amin. Yung volunteerism, hindi namin nakakalimutan yun. Kailangan talagang transparent. At saka mayroong commitment, honest. Kasi yun ang napakahalaga at nagpapatibay sa amin sa isang samahan. So hindi lang pera ang tinitignan, kundi ang mga tao, ang samahan, ang mga pag-uugali, ang mga values. Yan ang meron sa Co-op. Ang konsepto ng kooperatiba ay nagmula sa isang bagong pananaw na ang pagpapatakbo ng negosyo ay para sa kapakanan ng lahat. Natatangi ang mga prinsipyong naging batayan ng unang kooperatiba at hanggang ngayon, ang mga prinsipyong yon ang nagiging batayan pa rin ng bawat kooperatiba sa kanilang mga panuntunan, programa at pamamalakad. 7 ang prinsipyo ng kooperatiba. Una, bukas at kusang loob na pagsapi. Ibig sabihin lang noon na anybody can join a cooperative. Hindi siya discriminatory of sex or kung anong religion mo or political affiliation, babae ba lalaki, young and old. Openly, on your own will, you can be a member. Siyempre, yung paglabas mo rin sa co-op, kung ayaw mo na, is also voluntary. Pangalawa, pantay na pamamahala ng mga miyembro. Kasi yung members are owners of the cooperatives. They can articulate and participate in decision-making. And the decision-making is making policy. It's in the General Assembly na annually is being held that the members are gathered and the board of directors are elected. As far as good governance, yung accountability ng mga officers, management staff,
Very important yung participation din nila in a democratic process. We spend time talaga to listen to our members. I tell you, medyo madugo po yung namin, yung General Assembly namin eh. But we listen, and we answer. With our Pook Tulungan, nakukonsulta talaga namin yung aming mga members sa mga issues, mga projects ng kooperatiba, at ito ay napag-uusapan sa mga Pook Tulungan meeting. Kung sakali naman na ayaw din nila, magsasalita naman ang aming mga kasapi na ayaw namin sa mga proyekto niyan at hindi naman namin kailangan yan. Kaya dito namin na-value yung boses at importansya ng mga kasapi. So kumbaga mayroon silang ayaw, pwede nilang sabihin sa amin through PT meetings, din itataas namin sa board, din doon naman pag-uusapan, tapos ibababa uli sa PKPTL meeting, din ibababa uli sa amin at ibababa din namin sa mga PT meetings para makarating sa kanila kung ano yung kanilang mga hinaing, nasagot ba yun o nabigyan ba namin ng pansin yung kanilang mga katanungan. Pangatlo, pangkabuhayang partisipasyon ng mga kasapi. The members put in their share capital, na yun yung ginagamit ng co-op para sa kanyang negosyo o sa enterprise. When you put your shares in the co-op, then you are the owner, di ba? Mag-build up ka ng share capital. Yung share capital, hindi na mabi-withdraw. Mabi-withdraw yan until you want to terminate your membership. Yung savings naman, mabi-withdraw mo yan anytime. So yung share capital, at the end of the year, magdi-declare tayo ng dividend. So yung share capital, mag-earn ng dividend. Meron ding patronage refund. So kung malaki yung kinukuha mo ng mga services, magtalaga yung kooperatiba out from their income na certain percentage para ibalik doon sa mga membro. Loan naman na binabayad mo every month, nagbabayad ka ng interest, di ba? At the end of the year, makatanggap ka rin ng patronage refund doon sa binabayad mo na interest. In our lending services, we put in the policy, hindi po hadlang po yung hindi sa makabayad ng kanilang loan na wala silang freeze money. So, pwede namang ibayad nila in kind. Halimbawa, sa rice, kasi most po sa livelihood dito is more on the rice farming. So, sabi po namin mga farmers, ma'am, paano kami makabayad kung wala kaming pera? Pero meron kaming palay. So, kaya nga, tinatanggap po namin. And it is put into policy that all the product of the members, kung ano yung product, pwede pong tanggapin po sa kooperatiba. So, pag may manok sila, so, maibayad ko ito sa loan ko. Pang-apat, autonomiya at kasarinlan. By autonomous, they decide kung saan if they get into or enter into contracts with other organizations, they can make decisions by themselves. Ganon. Panlima, edukasyon, pagsasanay at impormasyon. Social mission is that the cooperators themselves will be educated so they can effectively manage the cooperative. So it's only through this education, continuous education, information, and training, communication, they will grow and deepen their understanding of cooperative and all the other issues in the community. Pag merong training sa accountant, hindi pwede iba ang ipadala. Accountant ang ipadala. Pag manager yung training, manager yung training. Hindi lang doon sa mga training sa mga staff, magkaroon din ng training ng good governance yung mga board of directors. Lahat yun, mga committees, board of directors, pag merong trainings, talagang pinadala namin. Yung sa ibang mga co-op, sabi nila expense, pero sa amin investment yun. Pang-anim, kooperasyon sa iba pang kooperatiba. Kailangan mag-cooperate ang mga co-ops kasi they have enterprises, di ba? So, kasi may kailangan din na may link or they can do business with each other. Kunwari, yung consumer cooperative can link with a producer cooperative so that yung produce ng mga producers cooperatives na produce ng mga farmer members can be marketed in the consumer cooperative. We have federations and unions. So, yung federations, they can do business. Yung mga unions, primarily, education and training yung kanilang mga services, no?
MASPEC is a confederation of cooperatives. As of today, we have about 240 plus members all over Mindanao. And then the services of MASPEC, right now we have hostel and properties. We also have our consultancy and training. And then we also have our information technology unit, the initiative on ICT. That cannot be done by only one cooperative. No, that's very expensive. So the federation will look for means and other support to ensure that that facility will be provided for the co-ops. For a member of MASPEC, even the small one can avail that service. It's not only the big co-ops. So when they started to computerize the system to aid in their operation, they sort of mandated or asked MASPEC in due time also extend additional financial services that came about with currently the automatic teller machine or ATM. Meron kaming experience na bumaksak na co-op dito sa amin sa Parañaque. Kami ang hilingan ng tulong, pero napakahirap tulungan ng alam na alam mo hindi na makakabayad. Pero tinulungan namin sila, binigyan namin sila ng 300,000 panimula. At nagparada kami sa buong bayan na ang San Dionisio ay sumusuporta sa inyong co-op, bibigyan namin kayo ng puhunan para makaahon. Kaya mas malaking tulong ang ibibigay nyo bilang member at bilang kabaryo at nakabangon naman. Ngayon ay tumatakbo na sila. Yan ang sasabing cooperation among cooperative. Kung ikay malaki na, huwag mo namang pabayaan yung maliit. Hindi mo makukonsider na matagumpay ka kung nakapaligid sa'yo ay hindi nagtatagumpay. Pampito, malasakit sa pamayanan. We are very particular na sana kung ano yung mapulo na resources po sa aming kooperatiba, dapat po na mamahagi po tayo sa mga welfare po ng ating mga member pagkatapos lalo-lalo na hindi concerned with the community. Tulad dito sa aming barangay, we are very isolated. So we need also to help the government of assisting not only yung mga livelihood nila, pati na po yung mga infrastructure development po natin dito. So halimbawa doon sa portion of sa income namin, karoon kami ng mga activities, social activities, halimbawa Operation Tuli, feeding during sa Nutrition Month, pagkatapos karoon kami ng linkage doon sa local government unit kung ano mga activities nila. Co-ops have proven that they are vehicles for development. Their existence in the community matters a lot. No? They can do a lot for the development sa community. Kasi by themselves, they are institution, they are service providers. Nasinurbay namin sa members, ano pa ang kailangan nyo na hindi natin na ibibigay. Diyan lumalabas yan. Ngayon, ini-evaluate naman ng board. Ito yung mga suggestion ng mga member. So, lumabas sa audit yung eskwela. Kasama po ako doon sa nag-request na magkaroon ng school kasi masyado nang tumataas ang tuition fee ng mga big schools. I only have 2 kids, isang college at isang grade school. Yung college ko, before, kung sabay sila na ganun kalaki yung price, hindi ko siguro kakayanin talaga. I needed a good school. Nag-offer sila ng good education for hindi naman cheaper price, pero affordable. I'm not rich. Ang tangi lang napapamana natin sa mga anak natin good education. Very important sa akin ang education kasi dun lang may laban yung anak mo pagdating ng panahon. Ang mga prinsipyong ito ang naging batayan ng mga unang nagtatag ng kooperatiba at naging dahilan ng pagbabago sa kanilang pamayanan. Hanggang ngayon, nananatiling katangi-tangi ang kooperatiba dahil sa mga prinsipyong gumagabay dito. Mga prinsipyong hindi matatagpuan sa ibang uri ng pagnenegosyo. Ito ang nagbibigay kahulugan at pagkakakilanlan sa kooperatiba dahil nakapaloob sa mga prinsipyong ito ang katarungan, pagkakapantay-pantay at pakikipagkapwa-tao.
dahil miyembro ako ng isang co-op, isa rin pala ako sa may-ari nito. Pero paano nangyayari yun? Cooperative, kailangan may capital share ka. Yun ang isa sa mga requirements bago ka maging full-fledged member. Yun yung ginagamit ng co-op to provide services sa member or to operate kung ano man yung business ng co-op. Nagbigay kami ng share capital namin. Mula dun sa share capital namin, yun po yung pinauutang namin doon sa miyembro. Ang pera niya, halimbawa 500, makakalens siya ng 1,000, doon po kami nag-umpisa. And then of course, they get dividends. It's called dividends in the co-op for the returns of their capital. Nakaka-net income po kami, mga 500,000. Ano na po yun talagang net income. Yung po, i-divide namin yun kung magkano ang share ng bawat isa. There is the distribution of what we call dividends. Dividend sharing. I was able also to claim for that benefit last assembly. Every year, I'm happy because even though it is a small amount, at least I'm happy. Nakakatuwa naman, yung share capital na nilagay ko sa co-op, nagbubunga ng dividends para sa akin. Bilang member at co-owner, may magagawa ba ako para mapaunlad ang co-op namin? Obligasyon ng mga miyembro yung makaboto at iboto. They will choose their leaders, yung board. So how well they will select would matter. That's why the co-op is as good as the leaders that you get. Sa karapatan din nilang maihalal, sa bumoto, karapatan din nilang sila ay maihalal sa kanilang tungkulin na kanilang gusto. At syempre, number one, gagampanan nila dapat kanila ang mga tungkulin na yun ng mga nakaatas sa kanila. And we emphasize to our officers, to our management staff na steward lang tayo. We have a beautiful word in Visayan on that for a steward, piniyalan. Parang you're just being trusted with that. Bilang leader, yung hindi ako nag-uutos lang, hindi lang ako nagsasabi kung hindi ginagawa ko, tsaka ipakita mo yung ginagalang mo sila, igagalang ka rin bilang leaders. Dapat mag-attend ka ng National Assembly, kikita mo talaga doon kung may mga problema, maririnig mo ang mga complaint ng Karapatan nila na pumuna, yan yung mga ganon, yung mag-suggest, yun yung inaano namin. Yung mga importante, yung mga ideas na binibigay ng bawat isa, even coming from the rank and file, even coming from the utility aid, kung may suggestion sila sa pag-meeting, may pag-uusapan yan at natatry. May boses pa lang isang tulad kong miyembro sa loob ng kooperatiba. At kahit hindi ako maihalal na leader, pakikinggan pa rin ako. Marami akong magagawa para sa co-op namin. Kaya ang number one doon ay yung patronize, kung ano yung mga serbisyong binibigay ng kooperatiba para lumaki. Dalawa na ang kanilang gagampanan ng papel, as owner at saka as customer ng ating kooperatiba. Dapat ipatronize siya ng lahat ng miyembro para matulungan ng cooperative. Kasi kung hindi natin ipapatronize yun, hindi magpo-propagate yung vision, magandang vision ng cooperative for the members. Kung ikaw naman ay tumatangkilik ng mga services, dahil umutang ka, bumili ka ng mga products, tinangkilik mo ang eskwela, tinangkilik mo ang butika, yung anumang profit doon o kung net surplus doon, yun ang ibinabalik sa miyembro. Yun ang tinatawag na patronage refund. Lahat ng serbisyo ay doon base sa pangangailangan ng mga miyembro. So sila ang dapat mag-enjoy ng mga pangunahing serbisyo na binibigay ng co-op. So yung rights nila, for example, kasi ang PICO is credit and savings. So one of their rights is they can borrow. Their responsibility naman is yung sa part naman sa loaning, dapat they will pay monthly. Kapag kami nag-loan, babayad po kami sa tamang panahon para yung binayad namin pa-loan out naman namin yun sa ibang membro. Nagsasabi sa akin na yung parehan yan may negosyo silang mga plastic bags, kulang yung kapital, humingi ng tulong. Humiram sa akin yung mothers. Kung matutulungan sila, di natutulungan nila yung mga anak nila. Lalo na yung mga PWD. Kaya nung nalaman ko yung cooperative ng aming paris,
naisip ko, sabi ko, mabuti pa sa cooperative ako hihiram. Tapos, ang bayad nila doon rin sa cooperative, nagkaroon pa ng negosyo yung cooperative din. At least natutulungan kami. Tapos, natutulungan din namin yung cooperative at the same time. So, pareho kaming buhay. Kasi kung hindi natin tutulungan yung cooperative, paano siya lalago? Paano siya makakatulong pa kung sa mga tao din na nangangailangan kung hindi din natin sila tutulungan? Gamitin ang serbisyo ng co-op para lumago. Magbayad pag umutang. Gagawin ko yon. Kasi ang tulong para sa akin, tulong na rin sa co-op. At pag natulungan ko ang co-op, makakatulong ito sa ibang miyembro at sa ibang nangangailangan. Paano ko pa kaya matutulungan ng co-op namin? Kumbaga, kung member na sila, nagkukuha pa sila ng ibang members para dumarami yung members ng co-op para lumago. Oo, sabi ko, magpa-member kayo. Maganda ang fee ko, ganun. Awa ng Diyos, naging member sila. Noon, ang sinasabi niya, naku, Manang Ping, ang utang ko sa 5-6, ang laki na, maglilima na sila. Ngayon, sasabihin nila sa akin, uy, Manang Ping, yung deposit ko, malaki-laki na, yung capital share ko, malaki na rin. Yung volunteerism, napakalakas dito eh. Isang tawag lang, dumarating ang mga volunteers. Sabihin mo lang na may ganito tayong activity, kailangan ng volunteers. Walang bayad yun. Kami ay full-time staff, may sweldo kami. But still, after 8 hours, volunteers kami. Nandito kami kahit hanggang 1:00, 12:00, as volunteers na. As long as you have a committed heart, because training and skills can be acquired, the most important is your commitment to serve. Oo nga no, kung susuportahan ko ang co-op at meron akong commitment to serve, lalaki ang pag-asa ng co-op namin magtagumpay. Yun na ba lahat? Parang may kulang pa. Yung social responsibility, yung presence mo iba. Malaking tulong sa mga may problema yan. Yung mga miyembrong umiiyak sa'yo. Yung concern mo habang sila ina-advisean mo, ang laking relief ng mga may problemang miyembro. Nandun din yung concern namin sa community. Lumalabas din kami tumutulong sa paglinis ng mga pamayanan. Ang ibang members, ang participation nila kung may activities ang co-op, halimbawa yung nag-operation toli kami, nagbibigay ng pagkain sa mga malnourished children, sila yung nakipag-coordinate sa amin kung sino-sino yung mga taong dapat tulungan. Alam naman natin na ang pinakamatayog na layunin ng kooperatiba ay mahubog ang individual bilang isang mahusay na mamamayan at maging isang aktibong citizen ng ating bansa. Ang concern ng primary co-ops is to serve their members. The business is there para to continue providing service to the members. Siyempre, pag maliit ang tindahan mo, maliit din ang kita mo. Kaya naisipan ko, sabi ko, dagdagan ko yung kapital ko para malaki-laki naman ng konti. At awa ng Diyos, lumaki naman dahil sa tulong ng fee ko. Talagang may asenso ba? Malaki talagang tulong sa pamilya. Yung nagtitinda lang ng sari-sari, halos yung kakanin lang na pakunti-kunti, yung sigarilyo, ganun. Pero nakapagpaaral ng college. Doon sa Butuan, doon sa BPI. So yung membro namin, nagtaka yung taga-bangko, magtanong pa doon sa co-op, ma'am, talaga bang siya ang may-ari dito sa chicken na to? Kasi yung iba mag-short lang, para bang pangkaraniwan lang. Ayaw makapaniwala yung mga taga-bangko na ganitong klaseng tao, meron palang 1 million na pwede i-encash dito sa bangko. But it's not only the yung products or services of the co-op. Yung mga members has also to grow with the co-op. Kasi talagang depressed ako noon eh. Isipin, nakakalakad kayo, tapos bigla kayo nalumpo. Malaki po talaga ang naitulong ng pagiging aktibo ko sa kooperatiba. Kasi unang-una, naging busy ka. Nakakalimutan mo talaga yung naging disable ka. Yung pakiramdam ng mga miyembro na magkakasama tayo, na dapat magtama-sama tayo kung may problema, isolve natin. Kung nagiging successful, masa tayo lahat. Para magkapamilya tayo, isa sila sa may-ari. Part of the family sila ng co-op.
Sa sama-sama nating pagtutulungan, maraming magagawa ang co-op para sa miyembro at para sa komunidad. Pero mangyayari lang ito kung ako mismo ang kikilos. Dahil sa mga miyembrong tulad natin nakasalalay ang buhay ng kooperatiba. Paunlarin natin ito at pagyamanin. Atin to, mahalin natin. Parami ng parami ang nagiging kasapi ng kooperatiba. Driver man o guro, manggagawang bukid o mga empleyado, mangingisda o OFW, lahat ay nagiging kasapi ng kooperatiba. Mula sa mga pabrika hanggang sa pagbebenta ng mga produkto sa murang halaga, hanggang sa paghatid ng mga serbisyo ng kuryente o tubig, iba't ibang mga kooperatiba ang nagbibigay serbisyo sa milyong mga Pilipino. Ano ang kooperatiba? Ang kooperatiba ay isang samahan ng mga taong may iisang adhikain at pinagbubuklod ng kanilang pare-parehong interes at mithiin. Sila'y kusang nagsama-sama upang makamit ang kanilang mga pangangailangan sa pamayanan sa pamamagitan ng pag-aambag ng kanilang inipong kapital, pagtangkilik sa kanilang sariling produkto at serbisyo, at pakikibahagi sa mga benepisyo ng kanilang pagbubuklod. Patuloy tayo na magsasaliksik kung ano pa ang mga bagong produkto at serbisyo na maibibigay natin sa ating kasapian. Ang kooperatiba ay voluntaryong pagbubuo ng samahan na ang mga tao ay mayroong common interest na siyang dahilan kung kaya't nais nilang magsama-sama upang magnegosyo, matulungan ang kanilang sarili at makatulong sa kanilang pamayanan. Nabubuo ang kooperatiba dahil may common bond of interest o pagkakapareho ng adhikain at mithiin ang mga kasapi. Maaaring nabibilang sila sa iisang pamayanan o sa isang uri ng trabaho, propesyon o asosasyon. Ang common bond of interest, ang batayan ng pagsasama-sama ng mga miyembro. Ito naman nagmumula sa kanilang pangangailangan. May pare-parehong pangangailangan. Ang madaling pag-intindi dito, halimbawa katulad ng nabanggit natin, mga magsasaka nangangailangan ng mga inputs nila sa production, no? Ng mga pataba, mga abono, no? Kaya mga pakain. So yun ang common interest nila, yun ang common bond nila. Ito mismo, isang produkto at mga pangangailangan na yung mga taong nangangailangan, ang siya mismong naglunsad noon. At sila din ang tumangkilik. So, importante, nakabatay sa pangangailangan. Pangalawa, sila mismo ang tumatangkilik. Kaya napakahalaga yung pagtakilik. Natatangi ang kooperatiba sa iba pang uri ng organisasyon at samahan dahil sa saping puhunan. Ang mga miyembro ay siya ring kamay-ari at kabahagi sa pagpapatakbo ng negosyo. Kamusta naman po ang negosyo natin dito sa Co-op? Mabuti naman po, Sir Reggie. Sana po magpatuloy ang pag-asenso. They realized that coming together and engagement in businesses would drive away the usurer, would drive away the exploiters of the poor people who enrich themselves at their expense when these people pulled whatever capital they had and engaged in this business.
Ang anumang sosobra sa pagpapatakbo ng negosyong serbisyo ng kooperatiba ay ibinabalik din ng pantay-pantay sa lahat ng kamay-ari sa pamamagitan ng interes sa individual na saping puhunan at balik tangkilik. Ma'am, pakibayaran na po sa counter. Hi, Miss Annie. Hi, sir. May meeting po tayo mamaya para sa patronage refund. Attend po kayo. Sige, salamat. If at the end of the year it was not well spent, then return. That is now we call refund. But how would you distribute that equitably? Then we call it patronage. Whoever patronizes more will be receiving more. Pag co-op kasi, product natin to, pera natin to, tapos kita natin. Pinagtitibay ang co-op ng mga prinsipyong pinahahalagahan ng kilusang kooperatiba sa buong mundo. Ito ang open and voluntary membership, democratic member control, members' economic participation, autonomy and independence, education, training and information, cooperation among cooperatives, concern for community. Ang kooperatiba kung gayon ay binuo ng mga taong nagkakaisa upang sama-sama silang makatugon sa kanilang pangangailangan. Bagay na mahihirapan sila kung sakaling magkanya-kanya. These institutions is dalawa nga yung ating gustong tahakin. We are providing both the economic and the social. And we cannot exist without the other. So without this balancing of the social and economic purpose of a cooperative, our participation in the community is meaningless. Iba't ibang uri ang kooperatiba. Dahil dito, mas epektibong nakatutugon ang mga kooperatiba sa pangangailangan ng kani-kanilang mga kamay-ari. Ang credit cooperative ay nagtataguyod ng pag-iimpok at naglalaan ng abot-kayang pagpapahiram ng salapi o puhunan sa kanyang mga kamay-ari. Ang consumers cooperative naman ay nangangalap at nagbebenta ng mga produkto sa mga kasapi at di-kasapi. Ang producers at marketing cooperative ay mga kooperatiba na mga manggagawang agrikultural o industrial na naglalayong makatulong sa kanila upang mapalago ang kanilang produksyon at pagbenta ng kanilang produkto sa merkado. Ang tinatawag na multipurpose cooperative ay kombinasyon ng dalawa o higit pang uri ng kooperatiba. Bukod rito, marami pang uri ng kooperatiba tulad ng Agrarian Reform Cooperative, Cooperative Bank, Dairy Cooperative, Electric Cooperative, Fisherman Cooperative, Health Services Cooperative, Housing Cooperative, Insurance Cooperative, Transport Cooperative, Water Service Cooperative, Workers Cooperative, at iba pang uri ng kooperatiba na maaaring itakda ng Cooperative Development Authority. Bakit natatangi ang kooperatiba? Maraming ang pagkakaiba ng kooperatiba sa iba pang uri ng samahang pangnegosyo tulad ng korporasyon. Una, ang layunin ng kooperatiba ay makipagbigay ng serbisyo sa kanyang mga kasapi o kamay-ari. Hindi tulad sa iba na ang pangunahing layunin ay paghangad ng kita o profit. Ikalawa, sa pagmamay-ari at paraan ng pagboto. Sa co-op, maging ang mga mahihirap ay may pantay na karapatan sa pagiging may-ari ng negosyo tulad ng iba pang mas mayamang kasapi. Ang pagboto ng mga magpapatakbo ng co-op ay dahil sa kakayanan at hindi batayan ang dami o halaga ng naging salaping puhunan ng isang kandidato. Ikatlo, mayroong pamamahagi ng net surplus sa co-op. Sa linis na kita, 30% ay inilalaan para sa General Reserve Fund, edukasyon at pagsasanay, optional fund at community development fund. Ang 70% ng natira ay ipamamahagi sa lahat ng mga kamay-ari. At huli, ang may-ari ng co-op ay siya ring pangunahing tumatangkilik ng serbisyo ng co-op. Sa kabuuan, natatangi ang kooperatiba sa iba pang uri ng samahan o organisasyon dahil sa kakaibang istruktura nitong
tumutugon sa panlipunan, pang-ekonomiya, at pangkultural na pangangailangan ng mga kasapi nito. Nakikita natin dito na secondary talaga yung pag-create ng profit, pero nandoon talaga yung pagserbisyo. And because we are pursuing a social mission, which is really empowerment ng tao, maiangat yung kanyang pamumuhay at magkaroon siya ng dignidad as a person. Dito ako nakatapos ng pag-aaral ko kasi nang pumasok ako ng co-op natin, bali estudyante pa lang ako. So, nung nakatapos ako, nandito pa rin ako. Katulong sila syempre, sa mga expenses ko sa school. Tapos ngayon naman, syempre, sa family ko naman. Actually, dito ako nag-start ng wala kaming bahay, yung gano'n. Kasama ng pagsusumikap na rin. Unti-unti dapat, yung nag-i-aim ka, meron kang vision, ma-improve yung buhay mo dahil sa co-op. Kami dito, ang samahan namin dito parang magkakaibigan, magkakapatid. Hindi namang habang panahong bata ka, tatanda rin. Nagaya ko, 60 na ako. Inaasahan ko, yung sa share capital ko, may inaasahan ako na sabihin natin may huhugutin o may tinatanaw. Gumagawa ko. Trabaho ko. Kahit walang sweldo. Bakit? Eh, isa ako sa may-ari ng cooperative. Mahal ko ang co-op. Sa kooperatiba, tulong-tulong sa pag-unlad. Pantay-pantay ang karapatan at benepisyo ng bawat isa. Unti-unti nang pinagbubuti ng kooperatiba ang buhay ng mga tao. Sa Pilipinas man o maging sa buong mundo.